Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. So, yung devotion po natin ngayong araw, ito po yung pinakauna. No? Ang series po natin ngayon ay kakaiba kumpara na last year. Yung last year po, every week nagpapalit tayo ng series. Ngayon naman po, everyday nagpapalit po tayo ng topic. So, ang gagawin po natin, let me introduce yung series natin. Isang buong series sa isang buong taon. So, ito po yan, 365 Daily Devotions Seminary Edition. Bakit po Seminary Edition? Kasi po, ako po yung nag-aral sa theological school, Bible school, or seminary sa mahabang panahon, more than 10 years. And gusto ko naman pong i-share sa inyo yung mga pinag-uusapan doon. No? So, 365 Daily Devotions Seminary Edition. Huwag po kayong mag-alala, ano lang po ito, mabilis lang maunawaan. Yung iba kasi sa atin na nagluluto, nagpe-prepare ng pagkain para sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak. So, syempre gusto niya mapakinggan yung devotion habang ginagawa niya yung mga usual na ginagawa niya. So, yan po, 365 Daily Devotions Seminary Edition. So, everyday po meron tayong isang topic. Alphabetical po yun hanggang matapos yung isang buong taon. Now, maganda pong simulan ang taon na ito sa concept ng absolute authority. Ito po yung pag-aaralan natin ngayong araw. Absolute authority. Ano ba ibig sabihin ng absolute authority? So, sa seminary po, yun yung inaaral madalas, no? Sa usapang filosofiya, sa theology, pinag-usapan po yung absolute authority. Now, ano ba yung absolute authority? Yung absolute authority po, ito yung highest authority. Highest, pinakamataas na authority. Isipin niyo po, nagkaroon kayo ng kaso sa barangay. No? Meron kayong alitan ng kapitbahay mo. Pumunta kayo sa barangay, sinettle yung issue, pero at sama-sama ng loob mo, feeling mo agrabyado ka. Huwag kang mag-alala, meron pang mas mataas na authority doon. May mataas na korte pa kaysa sa korte ng barangay. Ano po yon? Yung MTC or Municipal Trial Court or meron pang Regional Trial Court. Let's say, krimen yung kaso. Agrabyado ka talaga. Natalo ka sa kaso. Pero alam mo, talagang agrabyado ka. Huwag kang mag-alala, meron pang higher authority doon. Meron pang another appeal. So, pwede kang umapila doon sa Court of Appeals. Kasi yung Court of Appeals, mas mataas kesa sa Regional Trial Court. Now, paano pag natalo ka sa Court of Appeals? Huwag kang mag-alala, meron pang isang higher authority. At yun po yung tinatawag nating Korte Suprema. At doon po sa Korte Suprema, kapag nanalo ka doon, panalo ka na. Wala na nakapag-overturn noon, yun na yung final. Pag natalo ka naman sa Korte Suprema, talo ka na talaga. Wala ka nang aapilahan pa na iba pang authority kasi yun na yung highest authority. Yun na yung highest judge. So, pag sinabi po nating absolute authority, yun po yung highest authority. Sino ba yung highest authority ng iyong buhay? Sino ba yung pinakamataas na nagdidesisyon para sa iyo? Yung pwede mong takbuhan, anong gagawin ko? Minsan kasi yung highest authority natin, misis natin. No, kung ano sabihin ng misis, sunod ka, no? Pag sinabing kaliwa, pag sinabing kanan, susunod lang, no? Pag sinabi po nating highest authority, absolute authority, sino 'yan? Pwede bang tatay mo 'yan, nanay mo? Pwede bang mga preachers, pastors, no, leaders of the church? Now, ang highest authority po natin, biblically speaking, ay walang iba kundi ang ating Diyos at ang kanyang salita. So, pag pinag-usapan po nating absolute authority, the highest authority in one's life, yung pinakamataas na authority sa buhay mo, yun yung pag sinabi ng authority na to, ito yung tama, ito yung dapat gawin. Yun, wala nang iba pa. Wala ka nang ibang tatanungin pa kung tama ba yun o mali ba yun. Kasi yun yung highest authority eh. So, the highest authority in one's life, an authority that cannot be disproved by appeal to any higher authority. So, pag sinabi po nating absolute authority, yun na yung highest, hindi ka na pwedeng umapila pa sa kahit anong authority. So, ito po yung pag-aaralan natin. Now, bilang mga Kristiyano po, ang highest authority natin, o yung absolute authority natin ay ang ating Diyos. Napakaganda po na simulan po natin yung devotion natin sa Genesis chapter 1, verse 1. Now, sabi po dito, in the beginning, God created the heavens and the earth. Sa pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. If God is the creator of all things, kung Diyos yung lumikha sa lahat ng bagay, nangangahulugan lang siya yung highest authority at wala na iba pang mas mataas pa sa Kanya.
Pag sinabi ng Diyos na mali ang ginagawa mo, hindi ka na pwedeng tumakbo sa kahit kaninong tao para sabihin na tama yung ginagawa mo. Because God is the final authority. God is our absolute authority. He is the creator of all things. At lahat ng mga tao, susunod lang kung ano yung idinidikta ng Diyos. So ito po yung teaching natin ngayong umaga, pinakauna. All people have different authorities in life. Tayong mga tao, meron tayong maraming authority sa buhay natin eh. Marami tayong sinusunod, marami tayong mga advices, mga bosses na naririnig na pinapakinggan natin. Pero pakatandaan po natin, hindi si Mr. ang final authority, hindi si Mrs. ang absolute authority natin, hindi yung mga anak, hindi yung mga boss natin, hindi yung mga mga kapitbahay or mga katrabaho. Hindi yung mga politiko, yung final authority or absolute authority. Ang absolute authority natin ay ang ating Diyos at siya ang nagdedeklara kung ano ang tama at dapat nating gawin. All people have different authorities in life. We may be aware of that or not. Meron tayong mga authorities. But the question is, who is the highest? Sino yung pinakamataas na authority na kung saan lahat ng mga authorities pinapasakop natin doon? And by the way, kaya po tinatawag ang ating Panginoon Jesucristo na King of Kings and Lord of Lords kasi nasa kanya na po yung all authority at lahat po ng mga authorities ay pinapasailalim sa Panginoon Jesucristo. Point number 2, God and His Word is our absolute and eternal authority. Yung Diyos at ang kanyang salita, yan na po yung absolute and eternal authority natin. Wala na pong iba. Yung salita ng Diyos, hindi magbabago yan. Yung mga principles ng Diyos, hindi magbabago yan. Yung batas ng Diyos, hindi magbabago yan. At kung ano pong sabihin ng Diyos, sa nakalipas, kasalukuyan at hinaharap, yun pa rin ang absolute authority na dapat nating pinapakinggan at sinusunod. Number 3 po, we shape our lives and decisions based on God's absolute authority. Yung ating buhay po ay nahuhubog, sinishape ng ating yung buhay natin at ang ating mga desisyon ay inahuhubog po yan ng authority ng Diyos. Kaya napakalaga this year, sikapin nating aralin yung salita ng Diyos at wag nating hayaan na yung salita ng Diyos ang mag-adjust sa atin. Minsan kasi may mga ginagawa tayong mali, may mga ginagawa tayong pangsarili, may ginagawa tayong makasarili, dahil sa udyok ng laman. Minsan yung salita ng Diyos yung ina-adjust natin, binabago-bago natin, o kaya hindi natin pinapakinggan, hindi natin binabasa, o kaya iniitsapwera natin kasi hindi bagay sa klase ng ating pamumuhay. Minsan yung Diyos yung nag-a-adjust sa atin, yun yung gusto natin . Pero mga kapatid, yung Diyos at ang kanyang salita, yan po yung ating absolute authority at tayo po ang nag-a-adjust. Hindi po yung Biblia ang hinuhubog natin, sa halip yung ating buhay ang inahayaan nating hubugin ng salita ng Diyos. This year po, sikapin nating aralin ng salita ng Diyos at magpahubog tayo sa ating Diyos. Hayaan natin ang salita ng Diyos ang humubog sa ating pagkatao. Hayaan nating mabago tayo, baguhin tayo ng ating Panginoon araw-araw. We shape our lives and decisions based on God's absolute authority. Yun yung pinakamataas. Ang Diyos na yung pinakamataas sa lahat. Kaya po sa application natin, start this year with a commitment to study God's Word. Simulan natin ang taon na ito, bukod sa fasting, meron tayong fasting this week na talagang nagpe-pray tayo, hinihingi natin yung presensya at gabay ng Panginoon para sa isang buong taon. And on top of that, we also commit ourselves to study the Word of God. Commitment natin. Ako po, ang commitment ko ay magturo ng Biblia araw-araw. And I hope tayo maging commitment natin yung magbasa ng salita ng Diyos. And by the way, dito po sa bago nating format, meron tayong Bible readings. Meron tayong mga verses dito na pwede nating basahin na makakatulong po sa atin sa pag-aaral ng topic na ito. Everyday po yan. So, start this year with a commitment to study God's Word. Gawin po nating commitment. Pag sinabi nating commitment, itatalaga mo talaga yung sarili, Russell, itatalaga mo yung sarili mo at sasabihin mo, Russell, gagawin mo to araw-araw. So, sa atin po, gagawin natin, mag-aaral tayo ng Biblia araw-araw. At hayaan natin yung Biblia, yung absolute authority natin, ang huhubog at babago sa ating pagkatao. Number 2 po, submit all things to God's Supreme Court. Yung Diyos po
at yung kanyang salita, yan na po yung ating Korte Suprema. Mas mataas pa po yan sa kahit kaninong interpreters and preachers. Kaya mga interpreters, mga preachers, tagapagturo ng Biblia, let's be very careful sa pagtuturo, no? At the same time, wag nating tingnan, tayo po lahat, no? Wag nating tingnan yung mga tagapagturo, pastors, preachers, church leaders, na sila yung final authority. Kasi marami dyan abusive. Inaabuso yung salita ng Diyos, no? Pag nagturo, sasabihin, ito yung salita ng Diyos. O kaya may narinig ko yung sinabi ng Diyos sa akin, ito yung pangusap sa akin ng Diyos, ito talaga yung, para bang yung salita ng leader, ng church leader, ay equivalent na sa salita ng Diyos. Minsan nangyayari yun, nagiging abuso yun eh. Kaya tayo pong mga tagapakinig, marunong tayong questionin yung mga tao. Kahit sino mga tao, pwede nating questionin. Pero meron lang tayong hindi kine-question. At yun po ang Suprema, Korte Suprema ng Diyos. Ang Diyos lang yung unquestionable. Sabi po dito sa Daniel chapter 4 verse 35, ang lahat ng naninirahan sa lupa ay binibilang na wala. At kanyang ginagawa ang ayon sa kanyang kalooban sa kubo ng langit. At sa mga nananahan sa lupa, God is all sovereign. God is all powerful. Ginagawa niya lahat ng gusto niya, lahat ng naisin niya. Walang makakahadlang sa kanyang kamay o makakapagsabi sa kanya, Lord, anong ginagawa mo? No one can question God. Siya yung absolute authority. Para lang tayo, sabi ng Apostol Pablo, para lang tayong mga palayok na hinuhubog ng Diyos, at yung palayok hindi kailanman pwedeng questionin yung humuhubog sa kanya, anong ginawa mo sa akin? Anong ginagawa mo? Bakit ganito yung pagkakahubog mo? Tayo created beings. In the beginning, God created all things. Tayo po ay creation lamang at we cannot question God. God alone is unquestionable. Pero the rest, we can question. So, submit all things to God's Supreme Court. Ipasakop natin, ipailalim natin, lahat ng tao, lahat ng preachers, lahat ng mga interpretations natin, lahat ng mga authorities natin sa buhay, ipasakop natin sa authority ng Diyos, sa Korte Suprema ng Diyos. Pag nagkamali sila, i-appeal mo lagi sa Korte Suprema ng Diyos, sapagkat ang Korte Suprema ng Diyos, yun yung final. Yun po yung absolute authority. Number 3 po, shape your life according to the demands of the Bible. Hayaan po nating mahubog yung ating mga buhay according sa hinihingi ng Biblia. Again, ang Biblia po, hindi po yan ang nag-a-adjust sa atin. Yung Word of God, yan po yung standard. Yan po yung basihan ng lahat. Yan po ang pundasyon ng lahat. Yan po yung basis, standard. Tayo po ang sumusunod sa standard. Hindi po natin babaguhin yung standard para ma-accommodate yung mga makasalanan nating ginagawa o yung mga personal nating kagustuhan. We don't adjust the Bible. Yung Bible, yan yung absolute authority at tayo po nagpapahubog sa salita ng Diyos. Shape your life according to the demands of the Bible. Sabi po dito sa Isaiah 33:22, for the Lord is our judge, the Lord is our lawgiver, the Lord is our king. Kung malala niyo po, no, meron sa branches of the government, meron tayong judiciary, legislative, and executive. Sa Diyos, pinagsama-sama lahat yon. Kasi ang Diyos hindi kailangan ng checks and balances. Ang Diyos yung judge, siya na yung Korte Suprema, siya na yung executive, siya pa yung kongreso. No, pinagsama-sama. Kaya wala na mas mataas sa Diyos eh. Yung Diyos ang huhubog sa atin. Yung Diyos, sinasakop tayo. Pero kailanman, yung Diyos hindi pwedeng magpasakop sa atin. So, hayaan natin yung salita ng Diyos ang humubog sa ating pagkatao, magbago sa atin araw-araw, and let's commit to study the Word of God daily until the end of this year. No? Tapusin po natin. I hope sama-sama tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Now, para po sa ating discussion, what is the absolute authority in your life and why? Ano yung absolute authority mo at bakit? Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups. At para po sa ating panalangin, Heavenly Father, I come before you recognizing that you and your word are the final authority, the ultimate authority in my life. Forgive me for the times I have followed other authorities like my human leaders, money, etc. instead of you. Help me to reflect on what truly governs my heart and align it with your will. Teach me to submit all areas of my life to Christ and shape my decisions according to your word.
Give me wisdom to live in obedience and courage to trust your ways. Lord, may my life be a testimony of what it means to live under the absolute authority of God. Thank you for guiding me and being with me every moment. In Jesus' name, amen and amen. Gusto ko pong batiin ng happy birthday si Brother Eric Santos. Happy birthday sa iyo, and Flora Maliksi or Mama Polay. Nakikigalak po ako sa inyong birthday ngayong araw. Happy birthday din po kay Sister Annabel Reyes. Happy New Year po and happy birthday. Maraming salamat po sa partner natin para sa devotion natin na ito, si Ma'am Candelaria Reliona. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Now, kung kayo po may natutunan sa devotion na ito, ipaalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po mga kapatid. Magkita-kita tayong muli bukas, 5:00 ng umaga dito sa ating Daily Devotion.